Hi! Isang mapagpalang araw po ngayon pong araw po ng Sunday. Alam niyo po, mag-ingat po tayo mga kababayan. Kung saan marami pong nagkalat na mga posting gamit po ang mga account. Na kung saan, ang iba po dito, mga nagpo-post, nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Kagaya na lamang po nito, na kung saan, ang allegation po sa posting na ito, meron daw lalaki na bagong gising, na nakahubad daw, na pang itaas, dyan po sa area ng Parañaque, dyan po sa barangay San Dionisio, Parañaque, na kung saan may dumaan daw ng mga pulis, pinalabas daw yung tao, at sabay daw tinikitan. Yun po ang sinasabi sa posting. Pero, makatotohanan nga ba ito? O gawa-gawa lamang? Kasi, kanina po, nandyan po tayo sa lungsod ng Parañaque City. Ito pong post na ito, atin pong personal na inalam kung totoo ba itong posting na ito. Natin po napag-alaman na hindi naman po pala totoo. Kasi na-interview ko po yung mismong original na nag-post ng taong nahuling na naghubad. Alamin po natin kung ano ba talaga ang punot dulo ng post na ito. Sa mabilis na pag-ikot ng impormasyon sa social media, madalas na mas nauuna ang emosyon kaysa sa ebidensya. Kamakailan naging maugong ang usap-usapan tungkol sa lalaki sa Parañaque City na di umano'y hinuli ng mga pulis habang nasa loob ng sariling bahay dahil lamang sa hindi pagsuot ng pang-itaas na damit. Ngunit sa likod ng papanirang kwentong ito, mahalagang silipin natin ang tunay na nangyari upang hindi tayo mabulag ng maling impormasyon. Ayon sa mismong orihinal na nag-post ng insidente na si Michelle Singh, malayo sa katotohanan ang bersyon ipinapakalat ng mga fake news peddler. Ang lalaki ay wala sa loob ng kanyang bahay. Sa katunayan, siya ay nasa labas ng kanyang tindahan na nakahubad ang pang-itaas, nakatambay habang naninigarilyo. Ang aksyon ito ay tahasan paglabag sa umiiral na ordinansa at sa direktiba ng DILG hingil sa kaayusan sa mga pampublikong lugar. Hindi rin totoo na kinaladkad o ikinulong ang lalaki. Ang mga pulis ay lumapit ng maayos, kinausap ang individual at binigyan lamang ng ticket na nagsisilbing first warning. Walang anuman multa na binayaran at walang naganap na dahas. Malinaw na ang kapulisan ay gumaganap lamang sa kanilang tungkulin na pinatatilihin ang disiplina sa komunidad. Nakakalungkot na may mga grupong pilit binabaluktot ang kwento upang magmukhang power tripping ang ginagawa ng Parañaque City Police. Ang mga nagpapakalat ng mga peking balita, ito ay maituturi ng mga anay ng lipunan. Wala silang ibang layunin kundi ang manira, magtanim ng galit sa publiko at dumihan ang imahe ng DILG at ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling kwento. Nilalason nila ang isipan ng mga mamamayan para lamang sa kanilang pangsariling interes o political na agenda. Dapat natin bigyan pugay ang mga pulis na nananatiling tapat sa kanilang sinaumpaang tungkulin. Hindi biro ang magpatupad ng mga ordinansa, gaya ng pagbabawal sa mga nakahubad sa publiko, lalo na't marami ang hindi pa sanay sa ganitong higpit ng disiplina. Ang gayunman, pinapakita ng mga otoridad sa Parañaque na kaya nila magpatupad ng batas ng may maximum tolerance at walang bahid ng pang-aabuso. Ang mga pulis ay hindi kalaban. Sila ay ating mga kakampi hanggat tayo'y sumusunod sa tamang proseso at rumirespeto sa batas. Wala tayong dapat ikatakot. Ang disiplina ay nagsisimula sa ating sarili at maaayos na lipunan ay bunga ng pagtutulungan ng mamamayan at ng mga alagad ng batas. Huwag tayong magpaloko
sa mga mapanirang kwento. Sa halip, manindigan tayo sa katotohanan at suportahan ang mga taong nagpapanatili ng ating kaayusan. Ma'am, magandang araw po. Sino po sila, ma'am? Pwede pong malaman? Ako po si Michelle. Opo. Yung nag-upload ng unang post ng nagba-viral ngayon na hindi naman totoo yung mga nabapabalitang yung tao na nahuli na nakuha sa loob ng bahay. Iyon po ang katotohanan ay nakaupo po dito sa harapan ko. Dito po. Dito po. Sa tindahan. Nakaupo ng Opo. walang damit at nagsisigarilyo. Opo. Tamang-tama na dumating ang ating mga kapulisan para sagawa ng, iyon nga, yung bagong ordinansa ngayon na may curfew. Na tapos, natikitan siya ng ticket, pero hindi pala ticket ng dahil pala yun, warning lang. Opo, warning. Oo. Ngayon, sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa ating mga kapulisan, sana naman, magsabi lang kayo ng totoo, hindi yung mga maling impormasyon. Kasi sa totoo lang, pati ako, na naaawa rin dun sa tao. Opo. Kasi hindi niya naman talaga alam na although alam niya na pinicture ko yung sila nung gabi, na ang akin lang doon, ipopost ko para sa aming, dito ba sa amin, Community po. Opo. nasasakupan na, ayan, sabi ko, huwag kayong lalabas ng ganitong oras na walang damit. Opo. Na hindi ko naman alam, pagkagising ko ng umaga, ayan na, nangyari na ang Opo. hindi maganda. Parang pinick up na lang ng ibang Opo, vlogger yun para nga palabasin po, na yun ganun ang po. ginawa ng PNP. Opo, kasi makikita nyo naman po doon sa aking account na maganda ang pagkakasabi ko doon. Opo. Yung tawang katotohanan lang talaga yung sinabi Opo, ko ma'am. doon. Yun lang po. Opo. Opo. Bali yan po yung inyong talagang Ay, yung original kinuha ko post. talaga? Opo. Saka yung post nyo po. Ito po. Ito lang po yung post ko. Opo. Yun lang po. Yan po. Hmm. Okay. Ibig, nung pinost nyo po to, may mga kumuha na, may mga kumuha na, ma'am, na iba na ang caption. Opo, and Opo. pagkakalagay ko lang dito, bawal na talaga ang bata sa labas at walang damit Opo. huhulihin na dahil sa curfew. Isang lalaki na huling walang damit, ayan po, may ticket. Wala naman po masama dun sa Opo. sinabi ko. Yes, ma'am. Pagka ko, Parang awareness yun na rin po yun Oo, sa yun ibang nga mga sa tambay atin dito. Oo nga Opo. po, yun nga po. Ewan ko ba't Pero ma'am, malinaw po ma'am, na hinuli po yung natikitan nasa labas po ng bahay. At hindi po doon kagaya nung sinasabi Ay, hindi nila, po nasa sa loob loob. ng bahay. Malayo pong bahay niya, dito pa po sa likod namin ang bahay Okay. niya. Tumambay po yung tao Opo, po dyan. hindi talagang ano niya na talaga yan dyan. Tambayan niya na talaga yan Opo. dyan kasi yan talaga yung kanyang pagkagaling niya ng trabaho, dyan na talaga siya nakaupo. Opo. Yun na, kasi suki ko yan dito sa sigarilyo, sa kung ano man, Opo. mga ano ko. Suki na namin yun. Okay ma'am. Ma'am, salamat naman Opo. sa time po. Hi, ako nga po pala yung unang-unang nag-post doon sa nag-viral na yan. Itatama ko lang po kung ano yung pagkakamali na nagnakaw ng aking picture post na mali po ang caption nila. Sinabihan ko na po sila na i-delete nila yun dahil ang totoo lang po ang ilabas nila. Ang akin lang naman doon, kaya ko po yun i-pinost, ma-aware ang ating mga kapitbahay dito na may curfew na tayo at bawal na yung nakahubad. Ngayon po, hindi ko po katakalain na magbabiral iyon at mananako sa akin. Pakiusap ko lang po sa flash report at sa ating Dasmariñas na pakidelete po iyan at para magkaroon ng magandang pag-iisip itong ating kapitbahay dito na mali ang pagkakasabi nyo. Ang akin lang po doon is mabigyan ng babala itong aking mga kapitbahay. Yun lang po. Mario Frank Pedroso. Nahuli po ako dito nung nung isang araw po na ini-implement nila yung bawal mag-yosi sa labas and kung nakahubad po. Nahuli po nila ako. Tama naman po yung ginawa nila. Wala naman po silang ginawa. Mali lang po yun. Mali lang po doon yung nag-post ng mali yung caption. Yun lang po. Ako siya pwede ba ako magsalita? Parang, lahat po tayo dito, lahat talaga sa atin mga kapulisan, unang-una sa ginagawa nila, trabaho nila, tungkulin nila. So maraming salamat din sa ating mahal na DILG Secretary John B. Mula sa kanyang batas na ito ngayon. Kami naman po bilang isang community dito sa aming lugar, mali naman yung mga ginagawa ng ibang tao dito na nakahubad at nagkasigarilyo, nagdalagad dahil nga dito sa labas ng bahay. So maraming salamat at saka doon sa nag-post pala
Shout out pala, ano ba yun? Sa Tagalas Pinas ba yun? Sa Tagalas, shout out sa'yo pre ha. Pasensya ka na sa nag-post. Kami ay, kung sakali ay bigyan kami ng author ng ating mga pulis at itong victim sa pag-post mo ng mali-mali, ito ay makarating kung sakali, papayagan kami ng mga kapulisan at dito sa victim na nag-post ka ng mali, unang-una may case yan, may kaso yan. Eh ginawa mo na gumawa ka ng kwento, magnakaw ka pa ng post ng ibang tao na gusto mo lang kumita. So sana kung narinig mo man to, makaabot to sa'yo, i-delete mo yung ginawa mo, page mo. Dahil unang-una ang habol mo dyan is kumita ka. Di mo inisip yung tao na ginawa mo ng kwento na hindi naman totoo. At doon sa mga kapulisan natin na nag-post ka na sabi mo sa bahay mismo, so kami naman dito, taga dito kami dito, may CCTV ako dito na magpapatunay sa ating mga kapulisan, is nahuli nila yung tao, ito sa katabi ko, is dito sa labas. May ordinansa tayo na bawal maglabas na walang nakahubad sa damit at bawal manigarilyo at bawal na mag-inuman sa labas. So, sa madaling salita, curfew pa, no? So, sana marinig mo to at makarating to sa yung video namin. Sana i-delete mo yung video na yan para hindi na umabay ang usapan at hindi na tayo makarating sa korte. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang po. Kaya po mga kababayan, pag may nakita po tayo ng mga post sa social media, bago po tayo maniwala, alamin po na natin ang punot dulo. Totoo ba ito? O baka lamang gawa-gawang kwento para lamang manira ng isang personalidad? Dahil minsan hindi natin naiisip, sa sobrang emosyon natin nadadala tayo. Buti na lamang mabilis tayong kumilos at higit sa lahat, nalalaman natin kung ano ba talaga ang pinaka-post ang nasa likod nito. Ako po'y naniniwala, itong nagpapakalat ng fake news, after ko pong ma-interview si ate kanina, nalinawan ako na maraming pilit pa rin na gustong ipahiya, sirain ang gobyernong ito, lalong-lalo na ang ating kapulisan. Dahil ang ating kapulisan, pinatutupad lamang po nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang trabaho para ipatupad ang naaayon sa batas. Lagi po nating tandaan, ang pulis po ay hindi dapat kinakatakutan. Kakampi po natin yan ang pulis. Kakampi, kapanalig, at higit sa lahat, sila po ang malalapitan natin sa oras ng pangangailangan pag mayroon tayong emergency na pwede natin ibato sa ating kapulisan at sila ang gagawa ng aksyon